Sa himpapawid, may dalawang lalaki na nagpapalipad ng aircraft. Sila ay masaya. Tinanong ng kapitan si Dong Chiol kung gusto niya ba ang tanawin. Ang sabi naman niya sa kanyang kapitan ay ito ay isang simpleng pahinga. Biglang may nag-radio sa kanila at sila ay umalis na. Pinuntahan nila ang isang eroplano at tinawagan nila ang piloto, ngunit hindi ito sumagot. Pag-akyat ng kapitan sa eroplano, nakita niya ang mga pasahero na nakadungaw sa bintana at humihingi ng tulong. Nakilala niya ang piloto na si Minsu at sinabi niya dito na paikutin pabalik ang eroplano. Si Minsu ay tumingin sa kanya at ginalaw ang ulo. Sinabi ng isang lalaki na may hawak na baril na ibalik ang eroplano kung ayaw nila na sila ay mamatay. Magpapaputok na sana ang kapitan ngunit siya ay pinatigil dahil may kakaiba. Inutusan siya na magpaputok na, ngunit sinabi ng kapitan na ito ay delikado dahil may mga pasahero. Nagalit ang kanyang kausap at siya ay nagdalawang isip na magpaputok. Sinabi ni Dong Chiol kay Taiin, ang kapitan, na magpaputok na siya, ngunit hindi niya kaya. Sila ay pinatawag na nakakataas at sinabi na dahil sa kanila, 51 na katao ang nadala sa North Korea. Sinabi ni Taiin na si Minsu ay kakaiba nang nakita niya ito at kilala niya ito. Ayaw din niya na mapunta sa North Korea. Napasigaw ang lalaki sa galit. Sinabi ni Taiin na buhay pa ang mga tao sa eroplano kung makikipagnegosasyon ang presidente. Nagalit ang lalaki dahil hindi sila sumunod. Sinabi niya kay Dong Chiol na siya ay dismissed na sa paglipad ng aircraft, at si Taiin ay pinahanda na ang kanyang mga papel upang siya ay ma-discharge. Tinawag niya ulit si Taiin at nagtanong kung gaano kalaki ang kanyang pamilya. Sinabi ni Taiin na sila ay 20 at pinamultipli niya ito sa 51 katao. Sumagot si Taiin ng 1,000 at sinabi ng lalaki na tandaan niya na ang mga taong ito ay magdurusa dahil kay Taiin. Nakauwi na si Taiin at may nakita silang nakasulat sa gate nila, kaya siya ay nagpipintura ng kanilang gate habang may mga batang naglalaro. Pagkatapos ay sinaway ng isang babae si John Woo dahil suot niya ang jacket na uniform ng kanyang ama na si Minsu. Niyaya ng babae si Yaong Sok na magsalon. Tinawag siya ni Taiin at sinabi na sana magaling din ang asawa niya na magluto kagaya niya. Habang kumakain si Taiin, nagpasalamat si Yaong Sok dahil sa pag-aalaga nito sa kanila. Nakabalik na ang mga taong napunta sa North Korea at naroon sina Taiin. Sila ay may hinahanap. Nagkakagulo ang mga tao. Sinabi ng isang kapitan na 39 na katao lamang iyon at ang iba ay hindi kasama sa listahan. Nagtanong ang mga tao kung bakit hindi sila kasama sa listahan, ngunit hindi sila sumagot. Nagtanong si Taiin sa isa pang sundalo at sinabi nito na sila ay na-reject at hindi pinadala ng North Korea. Umalis na ang bus at nag-iiyakan ang mga tao. Naalala ni Taiin ang sinabi ng kanyang chief na lahat ng tao ay maghihirap dahil sa desisyong ginawa ni Taiin. Ibinalita sa telebisyon ang nangyari, 39 na katao lamang ang nakabalik, at ang iba ay nanatili pa rin sa North Korea. Ang North Korea ay nag-alok ng 2 milyon sa isang hijacker na si Cho Chang-hee. Isang taon ang lumipas, sa isang airport, nagkagulo ang mga tao dahil may nakita silang eroplano. May 2 piloto ang nagpalanding ng eroplano, at nakita ng isang piloto ang isang sign tungkol sa mga taga-North Korea. Sinabi niya na sana iligtas palagi si Minsu sa North Korea. Tinanong niya si Taiin kung nakakapagpalanding na ba ito ng eroplano mag-isa, at sinabi ni Taiin sa kapitan na hindi pa. Sinabi ng kapitan na may tamang panahon para dito. Lumabas na ang kapitan, at pinag-uusapan ng 2 tao si Taiin dahil sa kanyang paglabag ng utos noon. Isang lalaki ang lumapit sa isang estudyante at tumabi dito. Sinabi niya na mali ang sinasagutan ng estudyante. Isang babae naman ang nag-alok ng tsokolate sa estudyante at tumabi rin dito. Si Taiin naman ay naninigarilyo nang dumating ang kanyang kapitan at nanghingi ng sigarilyo. Tinanong siya ng kapitan kung bakit hindi pinaputok ni Taiin ang bala. Sinabi ng kapitan na gusto niya lang masigurado na mapagkakatiwalaan si Taiin sa buhay ng kanilang mga pasahero. Sinabi ni Taiin na siya ay kinabahan dahil sa mga pasahero at nakita niya si Minsu na ginalaw ang ulo, na para bang sinasabi na huwag magpaputok para sa kaligtasan ng mga pasahero. Sinabi ng kapitan na nag-fail si Taiin bilang sundalo, ngunit ito ay tungkol sa pagsalba ng buhay ng mga tao. Nagtanong si Taiin kung sakaling pinaputukan niya ang engine ng eroplano, mabubuhay ba sila? Sinabi naman ng kapitan, who knows? Kinabukasan, maraming tao ang naghihintay na makasakay sa eroplano. Pagkabukas ng pinto, sila ay tumakbo ng mabilis upang makasakay.
Sila ay binati ni Ok Soon isa-isa, at ang mga pasahero ay naghanap ng kanilang maupuan. Isang matandang lalaki ang sumigaw, si Ace Park, at hinila siya ng isang lalaki upang makapunta sa kanyang upuan. Habang naghahanda silang umalis, may narinig silang nag-aaway ng mga pasahero. Pinuntahan ito ni Taiin at nagtanong kung ano ang problema. Sinabi ng mga tao na ang babae ay may dalang manok. Tinulungan ni Taiin na tumayo ang matandang babae, ngunit may mga pasahero pa ring nagrereklamo. Nagawa ng paraan ni Taiin ang problema, at ang mga pasahero ay nagpalakpakan. Lumipad na ang eroplano, at lahat sila ay nagkabit ng seatbelt. Ang taon, araw, at oras na iyon ay 1:07, January 23, 1971. Ang isang pipi na matandang babae ay masaya dahil nakita niya ang tanawin sa bintana. Sinabi niya ito sa kanyang anak na lalaki, ngunit ang katabi nilang upuan ay nairita dahil hindi ito makapagsalita. Napansin ito ng kanyang anak at pinatigil niya ang kanyang ina dahil nakakahiya ang paggamit ng sign language. Ang manok ng matandang babae ay nangitlog at ibinigay niya ito sa lalaking katabi niya. Tinanggap naman ito ng lalaki. Tinanong ng matanda kung bakit mag-isa lang ang lalaki, at sinabi niya na ang kanyang nanay ay namatay. Binigyan ng kapitan ng sigarilyo si Taiin at sinabi sa kanya na gusto niyang si Taiin ang magpalanding ng eroplano dahil gusto niyang makita kung gaano ito kagaling. Ang katabi ng matandang babae na lalaki ay tumayo at pumunta sa may pinto, kung saan may sinindihan siya sa lock ng pinto. Binato niya ang lalaking flight attendant at napansin ng iba ang panganib. Sumigaw ang isang lalaki na may bomba. Sumabog ang bomba, nag-alarm ang eroplano, at sumabog din ang isa pang bomba sa pintuan ng mga piloto. Nagsigawan ang mga tao. Nabutas ang eroplano at ito ay unti-unting bumababa. Ang kapitan ay lubhang nasugatan sa mata, ngunit si Taiin ay patuloy na kinokontrol ang eroplano. Napanatili ni Taiin na nakakalipad ang eroplano, at nang akala nila ay maglalanding na sila sa mabatong lugar, nagawa pa rin ni Taiin na mapalipad ang eroplano. Ang kapitan ay sugatan at nanghihina. Lumapit ang lalaki na may hawak na bomba at sinabi na dalhin ang eroplano sa dagat dahil kung hindi nila susundin ang kanyang utos, lahat sila ay mamamatay dahil sa bomba. Sinabi naman ni Taiin na kailangan niyang i-check muna ang cabin. Nagalit ang lalaki, naglabas ng kutsilyo at tinutok ito sa liig ni Taiin. Sinabi ng kapitan na unahin muna ang pag-check sa cabin bago pumunta sa lugar na gusto ng lalaki. Inutusan ng kapitan si Taiin na i-check ang cabin habang siya naman ang magkokontrol ng eroplano. Tinakpan ni Taiin ang butas sa eroplano. Nagising si Ok Soon at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Taiin na sila ay nahijack at pinakalma niya si Ok Soon. Hinanap ni Taiin ang baril ng lalaking flight attendant, ngunit hindi niya ito makapa. Inutusan niya si Ok Soon na hanapin ang baril ng palihim at siya na ang bahala sa kaligtasan ng cabin. Sinabi din niya na kailangan nilang takpan ang butas sa eroplano, kaya pinakuha niya ng net si Ok Soon. Nagpatulong siya na gisingin si Marshall at paupuin ito sa upuan. Habang inaayos nila ang mga butas, nakita niya na may mga pasahero na sugatan, kaya pinakuha niya si Ok Soon ng first aid kit. Nagtanong si Taiin kung may doktor o nurse ba sa eroplano. Ginamot nila ang mga nasugatang pasahero. Si Ace Park ay pinulot ang kanyang mga pera sa sahig. Nagtanong ang mga pasahero kung makakarating pa ba sila sa Seoul. Sinabi naman ni Taiin na makakarating sila, ngunit may mga pasaherong nagsabing paano sila hindi mag-aalala kung may butas ang eroplano. Nagsigawan ang mga pasahero dahil may binugbog ang lalaki. Pinakita niya ang hawak niyang bomba sa mga tao at pinatahimik ang mga pasahero. Sinabi niya na ang eroplano ay lalapag sa North Korea, at ang mga pasahero ay nagulat at natakot. Sinubukan ng kapitan na tumawag ng tulong, ngunit narinig ito ng lalaki at sinira ang kanyang headphone. Sinabi ng lalaki na sila ay tutungo pa norte. Tinawag ni Taiin si Ok Soon upang gamutin ang sugatang kapitan. Nagtanong ang kapitan kung bakit gusto ng lalaki na pumunta sa North Korea, at sinabi ng lalaki na ito ay dahil sa kanyang kapatid na nakuha. Sa pamamagitan ng pagkuha ng eroplano, makakakuha siya ng 2 milyon. Isang matandang lalaki ang nagplano na kalabanin ang hijacker, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa dahil takot itong mamatay. Habang sila ay nag-aaway, ang isang lalaki na nasa likod nila ay gustong tumulong sa matanda. Sinabi ng hijacker na isang mangingisda ang kinuha ng mga taga North Korea at gusto nitong makatakas,
ngunit nahuli siya ng pulis at maaaring ituring siyang espiya. Nang lumingon ang hijacker, napayuko ang lahat ng pasahero. Kumuha siya ng lubid at ibinigay ito sa dalawang lalaki. Inutusan ni Tae-in si Ok Soon na sirain ang mga ihi ng mga pasahero. Inutusan ng hijacker na itali si Marshall. Biglang naalog ang eroplano dahil sa turbulence. Habang naglalakad ang hijacker, sinugod siya ng matandang lalaki at ng kanyang kasamahan. Nagkagulo sila sa eroplano at pinagtulungan nila ang hijacker. Kinagat pa siya ng isang babae. Habang ang mga piloto ay nagtutungo sa direksyon ng leeway, kinuha ng hijacker ang bomba at halos pinindot na ito, ngunit pinigilan siya ng matandang lalaki at inihiga ito sa upuan at sinuntok. Nakita ng hijacker ang baril at kinuha ito, itinutok sa matandang lalaki at binugbog siya. Tinawag ni Ok Soon si Tae-in. Babarilin na sana ng hijacker ang matanda, ngunit pinigilan siya ni Tae-in. Itinutok ng hijacker ang baril kay Tae-in at sinabi ni Tae-in na huwag saktan ang mga pasahero. Pinayuko ng hijacker ang lahat ng pasahero at pinaluhod si Tae-in. Tumayo ang matandang babae at sinabi na huwag itong gawin, ngunit sinigawan siya ng hijacker. Sinabi ni Tae-in na sila ay malapit na sa borders at kailangan na nilang maglanding. Pinatigil niya ang hijacker at sumunod naman ito at ibinaba ang baril. Ngunit kinuha ng hijacker ang kutsilyo at sinaksak ang matandang lalaki. Sinabi ni Tae-in na itigil na ito, ngunit sagot ng hijacker ay kailangan niyang maparusahan ang matanda. Sinabi ng hijacker kay Tae-in na hindi iniisip ng North Korea ang nakaraan ng isang tao. Ang mga pasahero ay umiiyak at takot na takot. Ang asawa ng matandang lalaki ay humingi ng tulong para sa kanyang nasaksak na asawa at agad itong pinuntahan ni Ok Soon. Binasag ni Tae-in ang meter ng eroplano. Nag-anunsyo ang kapitan sa mga pasahero na malapit na sila sa North Korea at sinabi rin niya na sirain nila ang kanilang mga EZ dahil sila ay parating na sa North Korea. Inutusan ni Marshall si Ok Soon na tanggalin ang kanyang tali. Tinatanggal na ito ni Ok Soon, ngunit lumingon ang lalaki ay nagkunwari si Ok Soon na kinuha ang cap at nagsalita sa pasahero. Umiyak ang isang prosecutor dahil nakita niya ang kanyang id, sinira naman ito ng kanyang nanay na pipe at ito ay kanyang kinain. Sinabi niya sa kanyang anak na siya ay kanyang proprotektahan sa North Korea. Naalala ng lalaki na hinahanap siya ng isang pulis, tinatawag ang kanyang pangalan na si Yong Dae dahil gusto niya makontak ang kanyang kapatid sa North Korea. Nakita ng mga pulis ang flyers ni Yong Dae, itinanggi niya na sa kanya ito at siya ay hinampas ng pulis at siya ay nagalit. Sumilip ang kanyang nanay at hinampas ng pulis ng paso si Yong Dae at dinala siya sa presinto. Ang kanyang nanay ay napaluhod na lamang sa lupa at umiiyak habang tinatawag ang kanyang pangalan. Nakauwi na si Yong Dae at nakita niya ang kanyang nanay ay patay na at siya ay napaiyak na lamang sa sakit ng kanyang nararamdaman. Sinunog niya ang katawan ng kanyang ina. Inutusan ni Marshall ang isang pasahero na siya ay tanggalin sa pagkakatali. Tumakbo ang lalaki patungo kay Marshall at nagtago sa likod ng upuan. Sinimula ng tanggalin ng lalaki ang tali. Napalingon si Yong Dae, ngunit nakaharang si Ok Soon. Tumayo ito at sinusubukan ni Ok Soon na harangan ito. Nagpatunog ng alarm si Tae-in at pinaupo ni Yong Dae si Ok Soon sa pilot set. Sinabi ng captain na sila ay wala ng gasolina at kailangan na nilang maglanding, ngunit nagalit si Yong Dae at hinampas niya ang captain. Pinakita ni Tae-in ang gasolina at sinabi niya na nasa North Korea na sila. Tumingin sa bintana si Yong Dae. Sinabi ni Tae-in sa captain na papatayin sila pag nalaman ni Yong Dae ba wala pa sila sa North Korea. Kinuha ni Yong Dae ang bomba at pinahawakan sa isang pasahero. Sinabi ng katabi nitong babae na bata lamang ito. Napatingin si Yong Dae sa bintana at nalaman niya na sila ay maglalanding na. Pinatahan ni Yong Dae ang batang lalaki at sinabi niya na may mga nakatatandang lalaki na nagbuhos ng mainit na tubig sa isang batang lalaki. At hindi naniwala ang batang lalaki, pinakita niya ang kanyang mga paso sa katawan. Kinuha ni Yong Dae ang batang lalaki at hinagis sa pilot set. Sinabi ni Tae-in na nasa North Korea na sila. Sinabi ni Yong Dae na nakita niya ang Hwajin Poleke at na kailangan nilang mag-emergency landing. Sinubukan niyang pataasin ang eroplano. Tinutukan niya ng baril ang bata na nagmamakaawa na ayaw pa niyang mamatay. Lumapag ang gulong ng eroplano habang patuloy na nagmamakaawa ang batang lalaki. Hinila ng kapitan ang throttle at napalipad ulit ang eroplano. Binaril ni Yong Dae si Tae-in sa binti at sinabi ng kapitan na hindi na maayos ang kanyang paningin. Idinagdag niya na kung may masamang mangyari kay Tae-in, lahat sila ay mamamatay sa eroplano.
Binalik ni Yongdae ang bata sa kanyang upuan, at itinali ni Taein ang kanyang sugat. Kinausap ni Taein si Yongdae, na ilapag muna ang mga pasahero sa susunod na emergency landing at gagawin niya ang lahat ng gustong ipagawa. Pero tinutukan siya ng baril ni Yongdae. Tinanong ni Taein si Yongdae kung isusugal ba niya ang kanyang buhay para makita ang kanyang kapatid. Sinabi ni Taein na isusugal din niya ang kanyang buhay para sa mga pasahero. Biglang dumating ang 2 Air Force jets. Napasilip si Yongdae sa bintana. Inutusan ng kapitan si Taein na paandarin ang emergency frequency at nakita ni Taein si Dong Cheol. Nagtanong si Dong Cheol kung ano ang nangyayari, ngunit dumating si Yongdae. Sinabi ni Taein na sila ay paputukan ng Air Force at ipinaliwanag na ang target ng Air Force ay ang engine hanggang mapilitan silang maglanding. Umalis si Yongdae upang tingnan ang nangyayari sa labas. Kinausap ni Taein si Dong Cheol at sinabi na huwag silang paputukan dahil may mga pasahero. Sinabi ni Dong Cheol na hindi ito tulad ng dati at napapalapit na ang mga North Korean squads na posibleng magdulot ng digmaan. Nang sila ay pinaputukan na ng bala, iniwas ni Taein ang eroplano, ngunit natamaan pa rin ito sa pangalawang putok at tinamaan si Yongdae sa loob. Nag-release ng fuel si Taein upang harangan ang Air Force. Sinabi ni Dong Cheol na kailangan nilang maglanding sa isang beach at pumayag si Taein. Ngunit pinigilan sila ni Yongdae at tinutukan niya ng baril ang kapitan. Inikot ni Taein ang eroplano. Sinabi ng Air Force na iyon na ang huling babala sa kanila. Narinig ni Dong Cheol ang pag-uusap ni Taein at Yongdae, kaya hinarangan niya ang eroplano nang magpaputok na sana ang kanyang isa pang kasama. Sinabi ni Dong Cheol sa kanyang kasama na isang hijacking ang nagaganap at pinagbabantaan ng hijacker ang buhay ng mga piloto. Nagalit ang kasama ni Dong Cheol dahil ayaw pa rin niyang umalis sa likod ng eroplano. Sinabi ni Taein kay Yongdae na ito na ang huling pagkakataon para maglanding, ngunit hindi pumayag si Yongdae. Sinabi ng kapitan na ginawa na ni Taein ang lahat, at dapat na nilang ilapag ang eroplano sa beach bago pa mag-cross ang border sa North Korea. Nagalit si Yongdae at tinutukan ng baril si Taein. Nagkatinginan si Taein at Dong Cheol. May 1-0 segundo na lang bago sila makarating sa North Korea, kaya sinabi ni Taein na barilin na siya. Biglang hinila ni Taein ang manibela pataas habang nagpaputok si Yongdae, pero nahila siya pababa. Ipinahatak ni Taein ang throttle ng eroplano at hinila ito ng kapitan. Sinabi ni Taein sa mga pasahero na humawak ng mabuti habang itinataas niya ang eroplano. Napahawak si Yongdae, ngunit isang gamit ang bumagsak sa kanya at nabitawan niya ang baril. Binaliktad ni Taein ang eroplano bago ito maglanding sa North Korea, kaya lahat ng pasahero ay lumutang. Nang papalapit na sana si Yongdae, niliko ni Taein ang eroplano at bumagsak si Yongdae. Mabilis na tinanggal ni Ok-suon ang tali ni Marshall. Sinabi ni Taein na ang kapitan muna ang magmaneho ng eroplano at sila ay maglalanding pagbalik niya. Pinigilan ni Taein si Yongdae na kunin ang baril, ngunit may kutsilyo ito. Tinawag ng kapitan si Ok-suon upang maging kanyang mata. Desperado nang makarating si Yongdae sa North Korea. Sinaksak niya si Taein sa parehong binti kung saan siya binaril. Tinutukan ni Marshall ng baril si Yongdae, ngunit kinuha ni Yongdae ang bomba. Binaril siya ni Marshall sa tiyan. Sinabi ni Taein na itigil na ang lahat, gagamutin nila si Yongdae dahil kailangan niyang mabuhay, at kailangan nilang mabuhay upang wala nang matratro na tao, katulad ng naranasan niya. Tumingin si Yongdae sa mga pasahero. Sinabi ni Marshall na huwag siyang gumalaw, pero gumalaw pa rin si Yongdae kaya binaril ulit siya. Napaluhod si Yongdae sa harap ni Taein, natumba at nabitawan ang bomba. Pinigilan ni Taein na sumabog ang bomba, ngunit sumabog pa rin ito. Nilapitan ni Marshall si Taein at nagpakuha ng first aid kit. Nireport ng kapitan na patay na ang hijacker at sila ay maglalanding na. Kinuha ng matandang babae ang first aid kit, ngunit naputol ang isang kamay ni Taein sa pagsabog. Tinurukan siya ng painkiller. Nahanap ni Marshall ang safety pin ng bomba na hawak ng batang lalaki at babae, kaya sila ay ligtas na. Tinulungan nila si Taein na makaupo sa pilar seat. Pinagtulungan ng mga pasahero na hilain ang lever upang bumaba ang gulong ng eroplano. Nagsalita si Taein sa mga pasahero na mag-i-emergency landing sila sa beach at humingi siya ng paumanhin dahil hindi sila nakarating sa kanilang destinasyon.
Namatay ang ilaw sa eroplano dahil naubos na ang kanilang fuel. Si Taiin ay napapikit at nag-flashback ang kanilang pag-uusap ng kanyang asawa. Sinabi ng kanyang asawa na buhay pa ang mga pasahero at maaari pang makabalik. Tinanong ni Taiin kung si Minso din ba ay makakabalik at sinabi ng kanyang asawa na habang nabubuhay pa si Taiin, siya ay kakapit. Biglang nagising si Taiin at naipalapag niya ang eroplano sa dagat. Ginising ni Marshall ang mga tao at binuksan ang pinto ng eroplano. Kinamusta ng kapitan si Taiin at okay naman ito. Isa-isa nang bumaba ang mga pasahero, pati ang manok na matandang babae ay ligtas. Nakita ni Taiin na nag-iiyakan at nagyayakapan ang mga pasahero. Nireport ni Oksuo na ligtas ang 59 na pasahero. Nakita niya na nawalan ng malay si Taiin, kaya ginising niya ito at siya ay umiyak. Sinabi ng kapitan kay Taiin, "Congrats on your first landing." "Good work, Taiin." Tumulo ang luha ng kapitan. Nalaman ng asawa ni Taiin na wala na siya, at siya ay umiyak. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na pangyayari. Si Taiin ay inilibing. Ang eroplano nilang sinasakyan, ang Korean Airlines F-27, ay naglanding noong January 20, 1971 sa Chodo Beach in Kosung. Lahat ng 58 na pasahero at crew ay nakaligtas, maliban sa 22 taong gulang na hijacker, at sa co-pilot na inilaan ang kanilang buhay para sa bomba. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nagtagumpay si Pilot Lee Kang-hyun na mailapag ang eroplano. Ang 11 na pasahero at crew ng IS-11 na nakuha noong 1969 ay hindi na nakabalik. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang iba't ibang videos na mapapanood ninyo. Paki-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.